Muli po, Panginoon, kami po nagpapasalamat po sa inyo. Muli po sa gabi ito, na muli po nag-resume ang inyong pong banal na gawain ito. And Lord, marpatin mo nawa na sa gabi ito, iubos niyo po ang inyong kasagalang pinay at pagpapala para po sa aming lahat. Binagpanimula po ang aming pong taon, ang aming pong paglilingkod po sa inyo. And Lord, sa pamagitan po ng iba ng salita, iubos niyo po, Panginoon, ang biyaya ito upang maunawaan po namin ano man po ang nais po ninyo na ipabatid po sa amin sa pamagitan po na ipupanang Ebanghelyo sa dating po ng linggo. Lord, kayo po maghari sa patusulog ng tao ito. Kayo po maghari sa aming mga pusong isipan na sa gano'n naman, lahat ng mansay na naitin po aming mapapakinggan sa gabi ito. Ito po'y matanggap po namin sa aming mga puso at ang pong isa sa buhay. Be our teacher, be our leader tonight, Lord God. Natin ito, Ama, may ang pusang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Muli na tawagpapala ang anak sa karaktahan. Kung kayo ay pinagpala, ay pinaninihan ko kayo na buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Ayon pa sa sulat ni San Mateo or St. Matthew, chapter 2, verse 1 to 12. Mateo or St. Matthew, chapter 2, verse 1 to 12. Kita niyo po, magpapahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo o sa inyong Panginoon. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, ang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y silang, may mga matatalinong tao na lakbang sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nagkita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya naparito kami upang siya'y sabahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa bahin ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo mula ang isang pinuno na mamamahala sa aming bayang Israel. Nang mabati nito, palihim ay pinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ng ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumabahin sa kanya. Pagkarinig sabihin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa pagkakahanap. Sila'y pinangunahan ng bituin na kita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panliyip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Nakapatid ko sa pananampalataya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, kinikilala mo ba ang Diyos? Nakikilala mo ba ang Diyos? Amen.
Sabi ko, dahil kinikilala mo ang Diyos, Dahil kinikilala ko ang Diyos, ikaw ay ikaw ay matalino. matalino. Mananiwala ka bang matalino? Amen. Talagang ano kayo, talagang convinced kayo, matalino kayo. Dahil matalino kayo, magsiupo na kayo. Kayo na matalino. Talagang confidence kayo na kayo ay matalino. So dito po, ay isang maganda namin, sana nagpabalik sa ating lahat. No? At nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat ngayon po ay ito na naman po yung una na sa taon ito na nag-resume po ang gawain niya sa life. Amen. Kaya miss natin yung gawain niya sa life. Amen. Kaya yung naparito ngayon ay yung mga tao na yan ay matatalino. Amen. So dito po sa ating pinasang Ebanghelyo ay ito po yung pinamagandang po acknowledging God is wisdom or being wise. Acknowledging God is wisdom, being wise. Ang pagkilala sa Diyos ay karunungan o pagiging matalino. Ay tayo po ay kilala sa Diyos, ibig sabihin, tayo ay may wisdom o tayo ay naging matalino. Amen po? Amen. Let's go sa Proverbs chapter 9, verse 10. Tayo po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kaya matatalino yung mga tao na kumikilala sa Diyos. Amen. So dito po sa ating mga binasa ng Ebanghelyo, ito po yung proof na yung mga tatlong wise man, talaga po wise men, sila po talaga ay matatalino. Amen? Kasi nung nakita po nila ang bituin, ay kanila pong in-acknowledge. Alam nila, yun ang presensya ng Diyos. No? Kaya hindi po sila hindi na po sila naginaman at sinundan po nila ang talang iyon. No? So, dito po sa ating kalaman, ito po yung mga three wise men ay sila po yung nag-aaral po sa phenomena, mga stars. No? May nag-aaral po yan, ang tawag sa kanila, mga astrologers. No? So, ibig sabihin, matatalino talaga sila. Amen? Pero yung kanilang katalinuhan na yun, kung hanggang doon na sila sa pagiging astrologers, mag-aaral ng mga bituin, matatalino sila, ay hindi po ganang ang kanilang katalinuhan. Maniwala po ba kayo? Amen. Para maniwala po kayo, basahin po natin. No? Sabi sa unang Corinthians, o 1 Corinthians chapter 3, verse 19, sabi po dito, for wisdom of this world is foolishness to God. No doubt. Yung karunungan dito sa mundong ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, natalino talaga sila. No? Kasi hindi lang sila naniwala sa kanilang karunungan, kundi naging marunong sila, naging tunay kanya sapagkat inaknalis nila. Amen? Ang presensya ng Diyos sa mga nila na star of bituin. No? Hindi sila kakaiba itong star na ito. No? Ito ay hari, ito ay Diyos. No? Alam mo nila kasi matatalino nga po sila. Amen ba? Amen. Alam ko lang ako. So, the wisdom or being wise in acknowledging God. No? Ito ating pag-usapan ngayon. The wisdom or being wise in God. Ang karunungan o pagiging matalino sa pagkilala sa Diyos. Hindi na ba kayo malaman? So, meron po tatlong puntos na ating pong pagninilayan tungkol sa karunungan o pagiging matalino sa pagkilala sa Diyos. No? The wisdom or being wise in acknowledging God. Number one po ay, ano kaya yan? Ano pa kaya yung karunungan o pagiging matalino sa pagkilala natin sa Diyos? Number one po ay having faith in Him. Hindi ko alam yata. Paano kaya natin pananampalataya? Sapat na ko yun. Nag-ayos ko Diyos. Hindi ka naman nanampalataya. Sabi nga sa Bible, kahit ang demonyo man ay nanampalataya, nanginginig pa.
Faith. Ano? Naintindihan po ba ninyo? English yun, no? Si brother naman. Mapong na naman. You know? So how? Paano ba yung pananampalataya po natin? Ha? Ito po ay kalubukod sa Diyos. Ha? Ano ba sasabi sa James chapter 2 verse 26? For us, the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ano daw yun? Ang pananampalataya, ang katawan ng espiritu ay patay, pero din ang pananampalataya kung walang kasamang gawa ay patay din. Sabihin mo sa kapatid mo, kamusta naman pananampalataya mo? Kumusta naman pananampalataya mo? Buhay ba yan? Patay. Buhay ba yan o patay? Kapag walang kasamang gawa, ang iyong pananampalataya, patay ng bata. Amen? So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, ito po yung patunay na yung mga pantas, sila po ay nananampalataya at sila po ay naggawa. Bakit po? Sa unang po, verses na natin po binasa, sila ay naglakbay mula sa silangan, papuntang Jerusalem. Hinahanap nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Amen? Maliban sila ay nananampalataya, meron silang ginawa. Malapit na ba yung nilakbay nila? Malayo po yun. Parang balik pa binunya daw po yun, parang lugar na yun, di ba? Sa mga Arabia. Yan, napakalayo po, no? Natagal-tagal nilang nilakbay yun, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, ay kanila pong hinahanap ang Diyos. Amen? So tayo yung pananampalataya, dapat hanapin din natin. No? Hanapin din natin ang presensya ng Diyos. Amen. So, unlike po dito po sa mga tagapagturo ng utusan, nung tinanong sila ni Herodes, saan yung pinanganak? Ang Mesiyas. Ang bilis nila sumagot. Diba? Sabi nila, sabi mo, sa utang. Ito po siya sabi doon, ikaw Huda, na hindi pinakahuli sa bayan ng Bethlehem. Ano po sabi ko? Sa bayan ng Huda, ikaw Bethlehem, sa bayan ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga magunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo, magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ang business niya sumagot, alam nila kung saan yung panganak. Ang tanong, may ginawa ba sila? Hindi naman nila hinahanap, di ba po? Buti pa yung mga kantas na ito, kahit pa sa silangan, sila yung naglakbay. Samantala sila, dito sa Jerusalem, dito sa Israel, hindi nila hinahanap. Di ba po? Mapabihay ka lang ng basto, ilang minuto lang yun. Pero nung mga panahon kasi, Israel Channel. Yung may mga matatalino ay, di ba? Kahit pa po sa silangan, kahit pa po sa lublyon niya o sa harap niya, di po ngayon tayo, pinagpay dito. Tumatala sila, dito lang. Isim lang na lugar. Israel lang. Hindi nila hinahanap. Ibig sabihin, hanggang ano sila, hanggang alam na sila. Ang mas malungkot, hindi sila nananampalataya kay Jesus. Amen? Yan ang pinakamalungkot, no? Hindi sila nananampalataya sa Panginoong Jesus, no? So sabi po, for us Christians, ay, ano ba sabi sa Romans chapter 10 verse 17? Sabi po dito, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya tanong mo sa kapatid mo, kaninong salita ang pinapakinggan mo? Kaninong salita ang pinapakinggan mo? Kay Herodes. Kay Herodes. Di ba? So, ito po yan, no? Sa ating po mga Kristiyano ay dapat bigyan natin ng oras yung pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi, araw-araw po may gastong reflection ng mga pari. YouTube lang, yung pagkabukas mo, di ba? Ang salita ng buhay, di ba? Araw-araw po yan, no? Dapat sa umaga pa lang, nakatutok na kayo doon, no? Kaya para malaman ninyo ang salita ng Diyos. Amen pa? So sabi sa Matthew chapter 7 verse 24, sabi ng Panginoong Jesus, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man
was built his house on the rock. Yung mga nakikinig at isasagawa ang kanyang salita ay parang matalinong tao na nagtayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sabi mo, saan nakatayo ang bahay mo? Sa buhanginan ba o sa bato? Dapat sa bato, matatag. Ang bato ay matibay. Amen? So matibay kapag hinawakan mong salita ng Diyos, ay matibay na matibay. Amen. Amen? Ibig sabihin, maging matibay ka. No? Maging matibay ka sa pagsunod sa Diyos. Hindi ka basta-basta na susunod ka lang sa agos. Amen? Dahil sila ay mo, pagkakata mo, susunod ka na lang. Kahit alam mo sa ng Diyos, kasi kakata mo, okay lang. Ngayon lang po, Lord, susunod mo na ako sa pagkakata kahit mali. Di ba? Yun ang nakakatakot, no? Kapag sinundan natin yung ibang salita, kinundan natin ang salita ni Kristo. Yun po? So ano po ba? Ano po ba ang salita ni Kristo? Ano po ba ang kautusan ni Kristo? O ano ba ang the greatest commandment? Alam ba niyo yung greatest commandment? Ano yung the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ano pa sunod? Ano po yun? Love your neighbor as yourself. Amen? So ito po yung dalawang utos, the biggest commandment, ito po yung galing po ito sa 10 commandment, no? Yung pagmamahal sa Diyos, ay ano yun? 1 hanggang 3, di ba? Na commandment, no? Tapos yung 4 hanggang 10 ay pagmamahal sa ating kapwa. Tama po ba ako? Kung mali po ako, i-correct mo po ako. No? Kung tama ay may tama. Amen? Kung mali ay may mali. No? So ito po yung ating pinagpasunod o pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? Sabi ko dito ay wala na ibang kautusan pa laban sa mga ito. Yung pagmamahal mo sa Diyos at sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen? Ibig sabihin, inseparable ang commandment ng ating Panginoon. Pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kapwa. Hindi pwede sabihin mo lang na mahal kita, Lord. Pero meron lang hindi pinapatawad. Galit ka sa kapwa mo. Useless pa rin. Hindi pwede sabihin mo lang na dahil mahal mo ang Diyos, hindi sabihin mahal mo rin ang kapwa mo. No. Dapat mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang kapwa mo. Amen? Inseparable na eh. Diba po? Inseparable yung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Love one another. Amen? Ulitin ko po, love one another. Nakakatawa kasi parang marami na akong sunod sabihin ko. Ibig sabihin, nakikinig siya pag ako nag-praise dito. Kaya huwag tayo magkamali nang pag-memorize natin ang love one another. Baka sabihin natin naman, love another one. Iba na naman po yun. Ang ibig sabihin po nun, mag-isalawahan na tayo nun pag ano gagawin natin. Diba po? Intindihan po ba ninyo ako? Amen. Buti naman intindihan ninyo ako. Kahit minsan sa pagkatuloy, medyo puyoy. Buyoy. Ano yung puyoy? Minsan bubulo na. Minsan mabilis magsalita. Ang utak mabilis. Ang tingnan mabilis. Ang utak medyo mabagal. Kaya nagpuloy. So, ito po, salita ng Diyos. Kaya nga sa atin po, pinakatama po ito sa misa, Your word is the lamp into my feet, in the light into my path. Saan natin makikita po yan? Sa Psalm 119, verse 105. Parang ang yan, salita ng Diyos, pagbibigay ng liwanag sa ating daraanan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kamusta naman yung daan mo? Kamusta naman ang Kamusta naman ang yan? Maliwanag ba yan? Maliwanag ba yan? O baka madilim? Baka madilim. Maliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko, amin naman. Amen. So,
magbigay ng liwanag sa ating landas patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Kaya dapat alamin natin ang salita ng Diyos. At tayo ay mananampalataya. Amen po? Ano ba sasabi sa John chapter 3 verse 16? Ano sasabi doon? Hindi memorize, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya mananampalataya tayo kay sino? Kay Rhodes. Parang po sila. Parang silence means yes. Amen, mga Rhodes. Hindi tahimik. Hindi silence means yes. Jesus! Yung hindi kayo makasagot eh. Parang, oh brother, ang ganda kasi ginawa ni Rhodes eh. Diba? So, yun po yung una, yung pagiging natalino sa pagkilala sa Diyos ay dapat ay mananampalataya tayo sa Diyos o kay Kristo. Amen? Amen. And number 2, ano po yun? Ang pagiging matalino sa pagkilala sa Diyos. Number 2 ay true worship of Him. Ano yung true worship of Him? Tunay na pagsamba sa Kanya. Bakit meron bang hindi tunay? Kayo na nagsabi na meron hindi tunay. Parang alam po ninyo, no? Mukhang kilala po ninyo kung sino yan. Baka sarili mo, minsan, ganyan, magsamba ko, lang, wither lang, diba? So dapat yung pagiging pagpapakita ng pagiging matalino sa pagkilala sa Diyos ay dapat tunay ang ating pagsamba sa Diyos. Ano ba sasabi sa John chapter 4 verse 24? Sabi ko dito, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Matigas yung truth ko, no? Worship Him in spirit and in truth. No? So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, dito po sa verse 7 and 8, no? Ito po yung pagsamba, si Rhodes, sabi niya, hanapin niyo yung bata. Kapag nakita ninyo, ibabigay niyo ka lang sa akin. At ako rin ay makapunta roon upang sumamba rin sa kanya. Pero totoo ba yun sasamba siya? Hindi. Hindi sasamba. Kasi kung itutuloy po natin magbasa ng Ebanghelyo, dito po sa verse 16, dahil po hindi bumalik sa kanya yung mga pantas, anong ginawa niya? Yung nagpapatay ng mga bata doon. Diba? Basahin mo natin sa verse 16, no? Sabi dito, galit na galit si Rhodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. At sa palibot nito, mula sa gulang ng 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. You see? Ito na eh. Kaya pala, pinapatay pala, gusto pala niya makita para patayin. Patayin sa sindak si Barbara. Hindi kasama, no? So, ibang-iba, no? Ibang-iba po sa mga pantas, ha? Dito po, kung basahin ko natin dito sa verse 11, sila po ay talagang tunay na sumamba sa Mesiyas. Sinamba nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Sabi ko dito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang dito, insenso at mira. Tunay, no? Nung nahanap nila ay nagpatira pa sila at nagsamba.
Amen ba? Amen. Sa atin yan minsan di ba? Pag tinataas yung Kristiyano, yung Kristiyano, di ba? Minsan, ano pa tayo? Ano mo bang ginagawa natin? Di ba? Hindi na tayo makalubot. Di ba? Dapat lulubot, no? Kahit lahat ng puhot ay lulubot sa ba't ng Kristo. Di ba? Si Kristo yun, tinataas ng mga si Kristo po yun. Dapat nakalubot ka, give reverence, no? Nakatutok ka sa kanya, hindi ko saan ka nakatingin. Di ba? Maganda kasi katabi ko, brother Kanina ko pa yan Kanina ko kasi sisinayan ang kanyang maganda. Di ba? Iba pa lang sinasama mo. Di para si Kristo, si Kristi. Di ba? Dapat, ibigin natin yung tunay na pagsamba natin, yung sinseridad natin, no? Sa pagdalo ng Banal na Santa Misa. Amen po? So dito po ay meron pong regalo, yung dala po ng tatlong pagtas, no? At meron pong simbolo, no? Meron pong simbolo ang kanilang dalang mga regalo, yung 3 gifts, no? Symbolic gifts, no? Ang kadadala nila. Yung una po ay yung gold. Ano ba yung represent ng gold? Yung pagiging hari, no? Kingship, no? Ikilala nila na hari si Jesus, no? Kumbaga tayo, kung hari natin si Jesus, ay dapat siya ang ating bigyan ng ating regalong gold, no? Ano ba yung gold sa atin? Lahat ng ating time, talent, and treasure. Di siya ang hari mo. Siya ang nag-iisang hari mo. Hindi kung ano-ano yung mga bagay dito sa lupa. Ang iyong sinasamba, yung iyong kayamanan. Di ba? Basahin mo sa Luke chapter 4 verse 8, no? Sabi ko dito, worship the Lord your God and serve Him only. No? Ito nga po yun. Ito po yung hinukso po ng demonyo, ang ating Panginoong Isus. Sambahin mo lamang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayaan ng mundong ito. Diba? Yung nasabi sa demonyo. Diba? Pero sabi ng Panginoon, nasabi sa kasulatan, ang Panginoon mong Diyos lamang ang iyong sambahin at paglilingkuran. Amen. Hindi yung kayamanan, hindi yung gold. Amen? Kasi sa Kanya lahat ng galing. Ano man meron ka sa buhay mo, sa Kanya lahat yun galing. Dapat ibalik mo sa Kanya kung anong meron ka. Kaya pag-operatory, pagdukot na gano'n, parang malaki yan. Nakutuhan. Yan ito. Ito na lang. Ito na lang. Pag-urog na ganyan. Ano ito na? Katiting. O kisa na ang barya, kisa marami. Yung barya na nga, tumutunog pa. Kahit barya naman yan, ito okay naman. Diba? Diba? Sabi niya si Father, magbigay ka ayon sa, ayon sa konsensya mo. Hindi ka ba na konsensya? Ibigay mo, 1 shekel ka, hindi ka ba na konsensya? Yun na, nakakonsensya. Sa kabila ng mga pagpapalat, binigay siya ni Lord, ibabalik mo sa kanya, 1 shekel. Diba? Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng aking puso. Hindi ka pwede magmahal na wala kang binibigay. Amen? Pwede ka magbigay na walang magmamahal, kung hindi ka pwede magmahal na wala kang binibigay. Amen? Eh kung ang Diyos na, binigay niya ang buktong anak niya, di ba po? Kasi dahil sa pagmamahal niya sa atin, for God so loved the world that He gave His only Son. Di ba? Mahal ka ng Diyos, pero ano ba kayong bagay na hindi kayang ibigay sa iyo ng Lord? Amen? Basta magbigay ka lang. God loves a cheerful giver. Amen? Amen. Kaya ako nakatanggap ako kanina ng regalo.
Ganun pa talaga yun. Pag ikaw ay nagbigay, may mabibigay din sa iyo. Amen. Doble mabibigay sa akin. Nakasama ba ko? Nalamang supre at mayroon pang may kulay. Diba? Ganun ang buhay. Magbigay ka, siguro ang bahala sa iyo. Diba? Kaya magbigay. Sabi mo sa magbigay. Huwag kang bumigay. Pero huwag kang bumigay. Huwag kang bumigay sa pagsamba sa Diyos. Amen. Pag-aral ng Diyos, pag-oras ng Diyos, oras ng Diyos. Di ba? Hindi nagdilog ka na, oras ng Diyos, piti ka pa. Nangyari tayo. Di ba? Nasaan yung pagmamahal? Nasaan yung tunay na pagsamba sa Diyos? Iniindihan mo ang Diyos sa araw na inantay ka niya. Di ba? Someday, it's our obligation as Christian. Sisimba tayo. Kaya nga, napaka-aparat natin kasi yung diok natin, Biyernes, mayroon anticipated mass. Kasi yun ang availability natin. Inaabot tayo ng simbahan. Di ba yung nahalata ko yun? Di ba? Kasi kung hindi, kung susundan natin yung Sunday, marami sa atin hindi makapag-fulfill ng obligasyon. Kaya napaka-aparat natin. Inaabot tayo ng simbahan. Inaabot tayo ng simbahan para mabigyan mo tayo na mapapagpapil natin ang ating Sunday obligation. Amen po? Amen. Kaya huwag po tayong magkatubili na ibigay sa Panginoon. Sabi mo, ibigay mo na yan. Ibigay mo na yan. Kasi pag yun ang ating panghawakan, lahat ng mga bagay na meron tayo, ay sabi natin na, ay di ko na kailangan ng Lord. No? Mas kunti ko na ako sa buhay ko. Parang yung mayang mahal. Diba? Marami na siyang naani. Kaya sabi niya, ay nako, mahabang-habang mga kaya ito. Si marami akong ani. Sigura, kaya gagawin ko lang ngayon, happy life. Kakain, iinom, matulog. Minsan mga chicks naman. Kasi mayaman na ako eh. Diba? Ano sabi ni Lord? Amal. Mahal. Ngayong gabi, pag-uwian ka ng buhay, kanino pupunta yan? Amen? Dito magpapakita na dapat kapag pinagpapala tayo ni Lord, ay lalo na tayo maging mainit sa samba sa Panginoon. Di ba? Parang wala naman tayo hinihiya, wala tayo, hindi tayo magpabalik tanaw sa Panginoon. No? Alam niyo, yung utang na loob, hindi mababayaran. Yung utang na loob, tinatanaw. Amen? Sino ba nakawaray yung utang na loob? Wala. Di ba? Tinatanaw. Ngayon pa? At ano ba sasabi sa Exodus, chapter 20, verse 3? Ito po ay sa 10th verse commandment po natin. Ano po sinasabi po dito? You shall have no other gods before me. So maging Diyos-Diyosan natin ang lahat ng ating mga pinanghawakan sa buhay natin. Kasabihin natin na, ay, ano na ako, kumbaga ay matatag na ako. No? Kumbaga hindi ko na kailangan ng Diyos. No? Marami akong yaman. No? Meron akong mga nabunda. No? Meron akong mga SSS. No? Meron akong mga, ano pa yung mga ano na yan? Yung mga, diba? Yung meron natin, katipunan natin. Hindi ko kailangan ng Lord. Pero sa isang iglap lang yan. No? Kapag nawala tayo, pag nawala tayo sa presensya ng Diyos, lahat ng iyan ay mawawala. Amen? Kaya patuloy ka, lumapit sa Lord. Tapos pakita ka ni Lord, ay dito naman yung lingkod ko. Wow, talagang loyal sa akin yan. No? Tuwing Biyernes, nandito siya, nagsisimba, dito siya, mali ng buhayin, nakikinig ng aking salita. Kaya lalo naman ko siya, pagpalain pa ang kanyang buhay. Amen. Matutuwa sa iyo si Lord. Matutuwa sa iyo si Lord pag nakita ang kanyang paglaki. Amen po? Amen. Amen. Saya ba kayo? Amen. Amen. Ano ba yung pangalawang victory dito? Yung frankincense. Ano ba yung frankincense? Ano yung sabi dito? Ano yung frankincense?
Insenso, no? Insenso. Insenso. Matigas na tayo yung insenso ko, no? Incenso. Insenso. Ano ba yung pagbigas ng insenso? Incenso. Insenso? Insenso. Insenso. May insenso. Ha? Yung insenso. Sino bang Symbolic po ng incense or insenso. Yung pagiging divinity ng ating Panginoon. Ating divinity. Divine. Banal. Amen? Amen. So, nagsisimula po ito ng kabanalan ng ating Panginoon. So, frankincense or insenso ay, ito po ay may katibat na ano tawag? Ito po ay may simbolo. Yung pagiging divinity or Amen. Amen po. So, sabi po ng mga worshiper ng Panginoon, dahil ang Diyos ay banal, so ano po dapat na pagsamba natin sa Panginoon? Kung ang Diyos pala ay banal. Ha? Ano ba sasabi sa Romans 12 verse 1? Sabi ni St. Paul, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano daw? Ialay natin ang ating buhay sa isang banal at kalugod-lugod. Ibig sabihin, sa ating pagsamba sa Panginoon, hindi lang hanggang bumanga lang, hindi hanggang labin lang. Dapat yung pagsamba natin ay totoo, nagagaling sa ating puso, hindi sa puso. Amen. Amen? Yun ang tunay na pagsamba. Ibig sabihin, sumasamba ka kay Lord, nagpe-worship ka dito, pero dapat yung buhay mo rin. Nagbabago din. Ha? Dapat naging katulad ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Dapat maging ito ba yung karinig na sa akin sa kantay? Pinagbago dito every day. Diba? Dapat nagbanal ka kasi pinaglilingkuran mo ay banal. Amen? Iiwan ko na ngayon, baka yung pilit, ay ngayon, panahon na ito, baka yung banal, ay apelido na lang. Kundi pa yung apelido, banal. Diba? Diba? Pero yung tao, ewan ko lang. Diba? Marami pa rin gumagawa ngayon ng mga hindi ka nais-nais. Di ba po? Paano magiging banal? Di ba? O, sana, dito sa atin na mahigod ng Diyos, sana naman. Sana naman. Sana naman. Kaya nagbabago din ang ating puso. Diba? Nagiging banal tayo. Sa patuloy natin sa pagsamba sa Panginoon, nagiging banal din tayo. Amen? Amen. Ang hindi magiging banal, hindi makapasok sa langit. Yung purpose ng ating buhay dito ay magiging sakto. Di ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, kaya ang purpose mo ay magiging santo. ay magiging santo. Hindi santo dito, dapat maging santo. I-acknowledge naman ng simbahan na ikaw santo o hindi. Ang importante, alam mo na ang iyong tinatahak na daan ay papuntang langit. Okay? Hindi yung gusto mo pumunta ng langit, pero yung daan na yung iyong dinadaanan ay papuntang kapamakan. Dapat papuntang langit din. Di ba? Gusto mo pumunta ng langit, pero nilalakaran mo yung mga yung patuloy sa pagkakasala. Di ba? Dapat, kung gusto mo pumunta ng langit, sikapin mo na makaiwas ka sa pagkakasala. Amen? Amen. 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 Hindi pwede dito ng worship ng tayo dito hanggang labig lang. Di ba? Dapat kasama ang puso natin. Di ba? Ganun ang tunay na pagsamba. Di ba? Amen. So yung pangatlong regalo, gift, ay ito po ay tumbas po ng yung tawag dito ay, ano yung pangatlo? Mir. Ano yung mir? Mira. Ano ba yung katumbas ng
simbolo po nito ng mira. Ito po ay about sa suffering and death of our Lord Jesus. Kasi siya ay mamatay. Siya ay mag-suffer at namatay nang dahil sa iyo, nang dahil sa akin. Siya ay namatay para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? So, ganoon din po tayo. No? Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang kumikilala sa Diyos, yung ating pagsama sa Kanya, no? Dapat yung katulad niya hanggang kamatayan, yung kanyang pagsunod sa Ama. No? So, tayo din po, no? Sabi ng Panginoong Isus, sa Matthew 16 verse 25, sabi niya, "For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it." Yung nagnanasa o nagnanais na maligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ibig sabihin, no retreat, no surrender. Amen? Patuloy na sumunod. Tsagaan lang yan. May sabihin mo sa tabi mo, tsagaan lang yan. Tsagaan lang yan. Kaya magtsaga ka. Kaya magtsaga ka. Pag walang tsaga, Pag walang tsaga, pag walang tsagaan mo, walang nilaga. walang nilaga. Saan ka nakikita? Gusto mo maglaga? Gusto mo pag-inis ka na, kakainin mo na. Masarap ba yun? Hindi, tigas. Diba? Tapos gusto mo kumain yung dinaga na masarap? Magtsaga ka. Dapat may isang oras na mahigit. Nilaga mo talaga yun, antayin mo talaga yun, magtsagaan mo talaga yun. Para magkaroon ka ng masarap na nilaga. Hindi yung pag-inis ka na, ay kainin mo na. Hindi ano yung parang music ko. Yung pagkakaroon mo, bounce pa. Diba? Eh, wala, hindi masarap. Kasi, hindi mo nilaga ng maayos. Ganun din po sa atin, no? Eh, dapat magtsaga po tayo sa pagsunod sa Panginoon upang makamtan po natin ang sarap, ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na ipagkaloob niya sa atin. Amen. Dapat pagsagaan mo rin ang iyong katabi, iyong kapwa. Kaya sabihin mo rin sa kanya, Kaya, ano man ang mangyari, ano man ang mangyari, pagtsagaan mo ako. pagtsaga ako. Tsagaan lang yan. Huwag mo yan, huwag mo ikita yan. Kahit minsan magita yan, kahit minsan magito yan, huwag mo ikita. Pagtsagaan mo, huwag mo palayasin. Diba? Ang palayasin natin, yung masamang bali. Diba? Huwag mo palayasin ang asawa mo. Ipanalangin mo, Lord, sana kunin mo na. Sunin mo na yung masamang bali niya. Ganunin mo ang masamang bali ko, Lord, sana kunin mo na. Diba? Ganun lang. Tsaka. Diba? Tsagaan lang yan. Tsagaan lang. Ganun ka lang. Tsaga lang. Matatapos din tayo. Dahil pangatong focus na po tayo. Ibig sabihin niya, finally! Yes! Finally! Amen. Ito po ay ang pagiging matalino o karunungan sa pagsunod pagkilala sa Diyos ay, number 3 po ay changing of the life. Ano yung changing of the life? Pagbabago ng buhay o pagbabagong buhay. Kasi sabihin mo sa tabi mo, nagbago ka na ba? Nagbago ka na ba? Maraming klaseng pagbabago. Kanina, tinawag ako si Sister Julie. Sabi ko agad, bakit sis, nagbago na ba? 2025, Brother Julie! 2026, Sister Julie! Nagbago na ba sis? Salita mo lang kasi pagbabago, hindi mo ganda yung pagbabago na gano'n. Diba?
meron tayo. Naging brother ka, naging sister ka. Maganda pagbabago ko yun. Kaya nagtawa talaga ako. Sabi ko, bakit sister ka na ba? Mag-ingat tayo sa pagbabago na yan, no? Sabi ko, paano tayo? Paano tayo? Ha? Nagdudugo sa akin ng Diyos. Hindi yung magbabago tayo. Ha? Napasama. Di ba? At yung nagdudugo sa Diyos. Amen ba? Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Naintindihan mo ba niya? English yun? Amen. Hindi naman, mas mataas ang mga pinag-aralan ko kaysa sa akin. Si Brother Libre, ng high school, hate na hate ko yung English. Di ba? Pag nagsalita ako, tatawag na agad ko ng teacher ko. O, Julie, come in the brand. No, di na story. Alam naman na hindi ka talaga makapag-isay pag-English. O, di mo nga, nung ako nagpa-enroll ng high school, nag-isip ako bumalik sa pag-enroll sa school kasi di ako marunong sa English. Di ko basa sa akin, yung mga doon, yung mga kwento doon. Tapos tinatanong ako ng teacher. Sabi niya, ano mo ba yung sabihin ng blind? Ay, di ma'am eh. Sabi niya, pawawa ka naman. 16 years old ka na, hindi mo alam yung blind. Namatala yung bata. Diba? 3 years old ka na, marunong mo naman blind. Diba? Ganun po ang kawawa sa Brother Julie. Talagang mahina Brother Julie. Kaya yung mga average score ng high school, 76, 77, 70. Pag may 78, hindi masaya na ako kasi may 8. Ganun. Totoo ko yun. Hindi pa ko nagsiguro yan. Pag may 78, masaya na ako kasi may 8. Diba? Ngayon lang po yung Brother Julie. Hate na hate ko talaga yung English. Ano sa lahat? Para ako gusto ko sa atin, siguro yung lang, yung PE lang siguro yung lang, hindi matas-taas ko. Kasi kahit sa akin, exercise ka lang naman. Diba? Pero medyo mahina talaga yung anong Brother Julie. Pero hindi ko akalain, tatayo ako dito sa harapan ninyo. Amen. Amen. Hindi naman si Lord. Yung sino yung kami dyan, medyo mahina. Kaya, puti mo pa yung hina, natawag yung Lord dito. So yun po, no? Yung pag nasa kay Kristo na tayo, dapat nagbabago na rin tayo. Nagbabago rin ating buhay. Amen? Sinadagpo na natin si Kristo, makalingkod na tayo ng Diyos. Amen. Amen? Dito po sa ating Ebanghelyo Pinasa, dito po yung mga pantas na pagkatapos po na sila po ay nasumpan nila ang Mesiyas. Anong ginawa nila? Nag-iba na sila ng daan pa uwi. Hindi sila tumalik kay Herodes. No? Kung lumang buhay natin, may pagka-Herodes tayo, huwag na natin balikan pag Herodes natin. Diba? Ang Herodes, makasarili, handang pumatay. Diba? Gusto sabihin lahat. Ayaw na may kapulinsya siya. Diba? Ganun ang buhay ni Herodes. Kaya tayong kung buhay natin dati, may pagka-Herodes din talaga tayo. Diba? Aminin natin sa hindi, diba? May pagka-Herodes tayo po, diba? Pero sana naman ngayon ay tayo ay hindi na nagiging Herodes. Diba? Mag-iba na tayo ng daan. Katulad ng mga pantas, nag-iba na sila ng daan kung nasumpungan nila ang Panginoon, ang Kristo, ang Mesiyas. Isabihin mo sa katabi mo, talaga ba iba ka na? Talaga ba? Iba ka na? Iba ka na. Iba ka na? Iba ka na. Iba ka na. Diba? Iba ka na. Hindi ko na-guess at nag-iba na. Diba? Ano sabi sa Ephesians 4 verse 22-24? Sabi ko dito, iwanan na ninyo ang ating pamumuhay, kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat inyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kararawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Ang tanong, nakikita ba sa'yo si Kristo? Sabi ni Sister, tayo ako na daw. Kasi nakita na natin si Kristo.
Amen. Dapat yung mukhang iyan, ha? Yung mukhang iyan, yung katabi mo na yan, kamukha yan ni Kristo. Amen. Amen. Dapat, kung tayo ay nakalarawan ni Kristo, dapat nakikita din sa atin si Kristo. Amen. Malalaman mo yan sa ating mga bunga na ating mga gawa. Kasi kung anong ginagawa mo, meron po tayong mga nasabi. Kapag yung isang tao ay ginagawa ng ganyan, tapos katulad ko sa isang tao, nasabi mo agad, parang kang si ano. Diba? Parang kang si ano. Diba? Kaya kung ikaw nakikita sa iyo si Lord, si Jesus, ay para sabihin na, pag nakikita ko talaga sa iyo, ikaw talaga ay parang si Jesus. Diba? Parang si Jesus. Diba? Kung ka talaga ng langit. Alam mo yung pulong ng langit? Okay lang po agad pag sabi siya ng pulong ng langit. Hindi naman sa langit si Satanas. Ikaw yung langit mo. Pero, nakita sa iyo ang presensya ng Diyos. Amen po? So, sabi sa unang Korinto, chapter 1, verse 24, subalit sa mga tinatawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan. Amen. Amen. Kaya sino ang ating gagawin? Si Kristo. Dahil katapat natin si Kristo sa mga oras na ito, idabin po natin ang presensya ni Kristo. At patuloy po natin ang isang paulit ito. Sa inyo pong banal na mensahe, tayo pong pagsasaluhan sa Kristo. Kaya Lord, patuloy po namin, kinataas po ang lahat ng mga intensyon na ako ng kapatid at sa mga sabihin ng Panginoon. Alam po kayo ng mga kinataas, ang kanilang mga prayer intention. Lord, hindi po sinabi na po kami ay sumunod po sa inyo. Ano na po ang aming hilingin sa pangalan niya ng sa Jesus. Ito po ay aming pong matatanggap. Kaya Lord, sa mga kinataas po nila, mga hindi ka po rin po nila Panginoon, hindi po sinabi, kung kami magbigay, ibabalik po ito sa amin, higit pa sa aming inaasahan, siksikiglig at umaapaw pa. Kaya Lord, salamat po sa mga biyaya na ito, Panginoon, at sa aming pong patuloy na pinigil po sa inyo, kami po ba po private prayer group, at ito po sa aming pong pagpumahiwalay pagsamantala, Panginoon, sa aming paglabas sa takot ito, patuloy po kami na pagbalayin, o ay makita po sa amin ang iba ng presensya, magigaluyan din po kami ng biyaya at pala. At ito po yung pinatang, sabi pong pag-uwi, Panginoon, na kami po yung karting na maluwalhati po sa aming pong paruko ng mga bahay, ng mga vlog po, Panginoon. Amen. Lahat ng pag-uwi, para magpagsabat po sa salamat, ay binabalik po namin sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen.